Ang kapangyarihan ay hindi nawawala sa digmaan. Nawawala ito sa mga tahimik na silid, sa mga bulungan, sa katapatan, at sa mga lihim na ambisyon. Hindi bumabagsak ang isang pinuno dahil sa kaaway sa labas. Bumabagsak siya dahil pinagkatiwalaan niya ang maling tao sa loob. Ito ang The Prince, Episode 11, Pagkontrol sa iyong inner circle. Ang inner circle mo ang pinakadelikadong lugar ng iyong kaharian. Sila ang nakakaalam ng plano mo, kahinaan mo at galaw mo. Tandaan mo ito. Habang mas malapit ang isang tao sa kapangyarihan, mas malakas ang tukso niyang angkinin ito. Huwag kang palibutan ng mga taong emosyonal na umaasa sa iyo. Darating ang araw na kamumuhian ka nila kapag hindi mo na pinapakain ang ego nila. Huwag ka ring palibutan ng mga taong pakiramdam nila ay kapantay mo sila. Sa unang sandali ng pag-aalinlangan mo, hahamunin ka nila. Sa halip, bumuo ka ng inner circle na may malinaw na papel, hindi pagkakaibigan. Gantimpalaan ang katapatan. Ngunit huwag mong hayaang palitan ng katapatan ng kakayahan. Ang tapat pero inutil ay pabigat. Ang magaling pero traidor ay banta. Paano mo kokontrolin ang iyong inner circle? Una, hatiin ang impluensya. Huwag mong hayaang isang tao lang ang may hawak ng impormasyon, pera o access sa iyo. Ang kapangyarihang nakasentro sa iisang kamay ay nag-aanyaya ng pagtataksil. Ikalawa, mas magmasid kaysa magsalita. Ibinubunyag ng tao ang tunay nilang ambisyon kapag akala nila'y hindi ka nakikinig. Ang katahimikan ay pagsubok. Ang salita ay pag-amin. Ikatlo, paikutin ang pabor. Huwag mong hayaang maging kampante ang kahit sino. Ang kampante ay nagiging mayabang. Ang hindi sigurado ay nagiging masunurin. At higit sa lahat, magtago ka ng lihim sa lahat. Sa sandaling may taong alam ang lahat, hindi na siya naglilingkod sa iyo. Ikaw na ang hawak niya. Ang matalinong pinuno ay may alam nito. Ang kaaway ay umaatake sa harap. Ang pagtataksil ay dumarating sa gilid. Kontrolin mo ang iyong inner circle o sila ang kokontrol sa iyo.